Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayong linggong ito, ipinagdiriwang din natin ang linggo ng mga migrante at pambansang araw ng mga manlalayag. Pagdasal natin na ingatan sila tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Pagdasal natin ang lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa na bagamat magkakalayo, patuloy tayong pagbuklurin ng pag-ibig at awa ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, sinugo ka upang kami magsisi mula sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, hatid mo ang kabutihan at kabanalan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lilim ng gawang bugtot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapigatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig, dahil sa kayo'y kasama kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa malilit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa ka, mahulog ka naman sa impyerno. At kung ang mata
ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pang pumasok sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata ka na mahulog ka naman sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sino ang kakampi mo? Sino ang katunggali mo? Ngayong gabing ito, inaanyayahan ko po kayong pagnilayan ang mga tanong na ito. Dahil lahat naman po tayo may kakampi. Lahat tayo may katunggali. Ang tanong lang, sino? Pero siguro naman po, hindi natin pagtatalunan na tayong lahat dito kakampi ni Jesus Nazareno. Sino man tayo, ano man ang ating pinanggalingan, natitiyak ko, nagkakaisa tayo sa isang bagay. Kakampi natin si Jesus Nazareno, kakampi tayo ni Jesus Nazareno. Ang nagsasabing, kakampi ko si Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At sabihin nga natin ng malakas, kakampi ko ang Nazareno. Ayan, sabi nyo yan ha? Kakampi natin ang Nazareno. Pero ano nga bang ibig sabihin na kakampi ko ang Diyos? Sa mga pagbasa natin ngayon, may ipinakitang problema. Sa unang pagbasa, si Moises ay tumawag ng 70 magiging katuwang niya. Ngunit may dalawa raw tao na hindi agad nakapunta, si Eldad at si Medad. Ngunit sila pa rin ay pinili ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga't gumawa pa rin sila ng mabuti. Ngunit, nandito si Josue, yung isang kasamahan ni Moises. Sabi niya, Moises, meron 2 tao dito. Ginagawa ang ginagawa din natin, pero hindi natin kasama. Pagbawalan mo sila. Pigilan mo sila. Anong sabi ni Moises? Hindi. Kung pwede nga lang, lahat mapuspos ng Espiritu Santo. Huwag mo silang pigilan sapagkat gumagawa sila ng mabuti. Ganon din ang nangyari sa Ebanghelyo. Lumapit si Juan, isa sa mga alagad. Sabi niya kay Jesus Nazareno, Lord, meron akong nabalita ang isang tao doon sa kabilang bayan. Nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng kababalagan sa pangalan mo, pero hindi natin kabarkada. Hindi kasama sa atin, hindi nga sumusunod sa atin. Pagbawalan ninyo, pigilan ninyo. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Huwag nyo silang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng mabuti sa pangalan ko
ang magsasalita laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sa makatwid, oo, hindi natin sila kasama, pero hindi ibig sabihin kalaban natin sila. Magandang tandaan po yun, mga kapatid. Hindi dahil hindi natin sila kasama, hindi ibig sabihin nun kalaban na natin sila. Sapagkat bagamat hindi natin kasama, ngunit kung katulad natin ng ginagawa ng mabuti, sila ay kapanalig, kakampi din natin. Kaya nga, sino ba talaga ang kakampi natin? Sino ba talaga ang katunggali natin? Dahil minsan nakakalungkot, mga kapatid, dahil hindi natin kasama, pero kahit gumagawa ng tama, ang tingin pa rin natin kaaway, katunggali. Kasi nakakalungkot, mga kapatid, minsan tinitignan natin yung tao, hindi yung ginagawa niya. Dahil kakaiba siya, hindi natin kamag-anak, hindi natin kapartido, hindi natin kakilala, hindi natin kasamahan. Masama na yan, kaaway na yan. Kaya ang daming nag-aaway dahil tinitignan muna, sino ba yan? Hindi yung ginagawang mabuti. Dahil kung pareho namang ginagawa ang mabuti, bakit kailangang mag-away? Bakit kailangang maging magkatunggali? Kaya nga, di ba, minsan, bato-bato sa langit tamaan, wag magagalit. Minsan nakakaumay na makita yung pag manonood tayo ng television ngayon, ng mga balita, ang daming nag-aaway ngayon, di po ba? Ang daming nagbabangayan. Ang daming nakatayo sa entablado. Nagbabakbakan, nagsisiraan. Tapos pare-pareho naman ng paghumarap sa atin, pare-pareho naman ng sasabihin, nandito ko para sa inyo, para sa bayan, para sa kabutihan ng lahat. Pero pare-pareho nag-aaway. Kung pare-pareho naman palang kabutihan ng ginagawa, bakit mag-aaway? Kung pare-pareho naman palang paglilingkod, kung totoong paglilingkod, bakit kailangan mag-away? Bakit kailangan pang magpatayan, magsiraan? Minsan nakakaiyak. Bakit ito nakakaiyak? Hindi ba kayo naiiyak? Pinag-aawayan tayo. Magpapatayan sila para sa atin. Kung walang nangliligaw sa iyo na nag-aaway, pinag-aawayan ka, isipin mo na lang, may mga ganitong taong pinag-aawayan tayo. Para rin silang mga manliligaw. Nililigawan tayo. Pero, balik ako sa tanong, kung pareho namang mabuti, bakit kailangan mag-away? Kung talagang kapakanan ng lahat ang iniisip, madaling magparaya, madaling magkasundo, kung mabuti ang talagang nasa hangarin at puso. Tama na yun. Baka tayo madali pa. Pero, wag naman tayong lumayo. Hindi lang naman yung politiko yung ganun. Kahit naman tayo rin. Minsan ganun. Kahit sa simbahan, kahit sa barangay, kahit sa pamilya. Nag-aaway-away din. Kahit parehong mabuti ang ginagawa. Dito po sa Quiapo, lagi kong pinapaalala, pare-pareho naman po tayong deboto ng Pong Nazareno. Bakit tayo kailangan mag-away-away? Bakit kailangan magtunggali? Ba't kailangan magpagalingan, magsiraan, magunahan? Pare-pareho naman tayong kakampi ng Nazareno. Kung mabuti ang ating ginagawa, walang puwang ang kompetisyon. Hindi natin kailangan maglabanan. Hindi kailangan mag-agawan sa pwesto. Hindi mo kailangan siraan ng kapwa mo deboto. Kung kabutihan talaga ang nasa puso natin. Kapag hindi kabutihan, kaya may away, kaya may intriga,
Kaya nagkakagulo dahil hindi yung kabutihan ang talagang pakay. Kaya sabi ni Jesus Nazareno, pag mabuti yan, huwag niyong pagbawalan. Dahil hindi naman mag-aaway pag talagang mabuti. Kaya sa unang tanong, sino ba ang kakampi natin? Magkakampi naman tayong lahat sa ngalan ni Jesus Nazareno. Kaya wala tayong dapat pag-awayan kung mabuti ang pag-uusapan. Ang dapat nating maging katunggali, sabi nga ni Jesus Nazareno, yung masama. Bakit ba yung mabuti ang inaaway natin dahil lang hindi natin kasama? Samantalang ang dapat nating maging katunggali, yung masama, yung kasalanan. Kahit kasama natin yan, pag masama na, hindi na pwede. Kaya nga, narinig nyo, sabi ni Jesus Nazareno, kapag yung mata mo ang nagkasala, dukitin mo. Pag yung kamay mo ang naging sani ng kasalanan, putulin mo. Sa makatuwid, yung kasalanan ng masama, yung kasalanan ng kaaway, yung kasalanan ang gawin nating katunggali, hindi ang mabuti. Pero ang masaklap minsan, dahil kaibigan ko, kasama ko sa samahan, kamag-anak ko, kababayan ko, kapartido ko, kumpari ko, kahit mali, kakampihan ko. Papanigan ko. Doon tayo na lalong nagkakaproblema. Sabi natin kanina, kakampi tayo ng Nazareno. Kakampi natin si Jesus Nazareno. Kung tunay natin siyang kakampi, kakampi tayo sa katotohanan at lalaban tayo sa kasinungalingan. Kung kakampi natin ng Nazareno, kakampi tayo sa katarungan at lalaban tayo sa mga pandaraya at pangaapi. Kung kakampi natin ng Nazareno, papanig tayo sa kabutihan at itatakwil natin ang karahasan at kamalian. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sabi ni Santiago, babala sa inyong mga nagpapasasa, nagpapakasarap, nagpapayaman, at kayong dahilan ng paghihirap ng maraming tao, babala sa inyo, darating din ang araw na mapupuksa kayo. Kaya mga kapatid, kanino tayo kakampi? Sino ba talaga ang kalaban? At huwag po tayong matakot. Kung minsan pakiramdam natin, pag kumampi tayo sa tama, parang nag-iisa lang tayo. Pag pumanig tayo sa totoo, sa mabuti, sa pagsunod, parang nahihirapan tayo. Meron ho na ganyan din ang naranasan. Hindi siya kinampihan ng marami dahil pumanig siya sa tama. Iniwan siya ng marami, nagdusa siya dahil pinili niya ang mabuti at ang kalooban ng Diyos. Yun ay walang iba kundi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi siya kinampihan ng mundo, kaya nga siya napako sa krus eh. Tinuring siyang kaaway ng maraming mga tao, ng mga mandaraya, ng mga sinungaling, ng mga magnanakaw, ng mga manunuhol. Pero alam natin sino ang nagwagi sa huli. Kaya mga kapatid, pagdasal natin ang bawat isa na sa pagpili natin ang tunay nating maging kakampi. Kung meron man tayong dapat pagkaisahan, ito ay ang ating pagsunod kay Jesus Nazareno. At kung meron man tayong dapat awayin, huwag mo nang awayin yung ibang tao kung pareho naman tayong gumagawa ng mabuti. Pareho naman tayong may pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa ating mag-anak. Ang ating kalabanin ay ang masama na tunay na nakasisira sa atin. Kaya't sa misang ito,
Magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat kayo ang aming kakampi. Kami ang iyong kakampi. Sana mapangatawanan namin ito, lalo na kapag natutukos kaming mag-away-away, manira at manakit sa kapwa namin na nananalig din naman sa iyo. Nawa ang mas pagtuunan namin ng pansin, ang talagang kalabanin namin ay ang masama at ang kasalanan na sumisira sa aming kaligtasan at ugnayan. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at laging bukas ang iyong puso sa mga nananalig sa iyo. Nagsusumikap magbagong buhay at magsisi. Nagsusumikap magpakabuti at magpakabanal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal kong mga kapatid, taglayang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin natin ang lahat ng mga migrante at mamamalayag. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council of the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan.
Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ng pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kakampi natin ang Diyos sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kapag kami nag-aaway-away, bagamat mabuti naman ang dapat manaig. Patawad po sa aming pagkakawatak-watak, bagamat kami makakapanalig. Linisin niyo po kami, Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tunay na kakampi, ang ating tagumpay. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, yung mga kumuha po ng medalyon at imahe na gagamitin po ito para sa ating pagpapaayos ng simbahan, lalo na sa kuryente at sa mga nagdadala po ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda, salamat po. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na kakampi ni Jesus Nazareno ay katunggali ng kasamaan at kasalanan, sapagkat sa Kanya tayo pumapanig anuman nang mangyari sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imain at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Amen.